Gusto lang namin yung malalis to Luz. Ayun ni Luz. Let's Jesus is good. Okay. Oh, sheesh. La la la. Malaki? Praise Jesus, yes. Jesus is God. Kanina lang nakakulong mo. Madami na nakakulong. Ayun ay kayang nakakulong, guys. Isang match lang, bro. Nag-basketball. Labot ng gusto ko.
Uy, Isang match lang bro, isang match lang. sige. Ano man yan, bro? Nagbi-mission lang ako. Sino ba ito naglalaban, bro? Punong-puno ng ano yan ah. Ano yan, arena? Hmm. Nakantok ko pa bro. Kasi yung mga kaibigan ko. Wala pa yung mga kaibigan ko. Nakantok ko pa bro ah. Wala. Nag-quit na. Dalawa na yun. Counted na yun. Isang match lang bro, isang match lang. Sige, isang match. Okay. Nag-mission lang ako bro. May mission lang ako. Mission ba? Ayos yan ah. Musta, bro? Musta? Ayos lang bro, ayos lang. Teka, saan, bro? Dito lang Cavite bro. Saan sa Cavite? Sa ano, Tansa. Taga-Imos ako. Diba? Magkapit-bahay lang pala tayo. Pabili daw si Charlie, bye. Hindi po ako nagtatrabaho sa Imos, Cavite. Tagalite talaga, no? May tanong ako TJ. Up ka nga dito TJ Maya. Kasi may tanong ako abot sa banner ko. Up ka lang TJ. Sana may alam ka dito TJ. Kasi nagsusuri din ako sa Islam TJ. Gusto ko lang din makasagot to. Bakit si Jesus ay Diyos sa ano nyo? Sa Quran ninyo TJ? Wait lang. Accept kita. Yan. Si TJ. Si TJ. Nag-echo ko bro. Si TJ. Nag-echo. May debate ka pala, Brother Torrance, ha? Oo. Friendly lang naman yan. Hindi naman yan pasiklaban. Parang ano rin, may matutunan lang din ako. Bakit si bakit si Jesus ay Diyos sa inyong Quran? Nakalagay ba doon na sinabi ni Kristo, ako si Kristo ay Diyos? Hindi, ano, co-creator si Jesus sa inyong Quran. Yung pagiging creator ni Kristo, biidnillah, ibig sabihin ay sa kapahintulutan ni Allah. Nakalagay din naman sa Biblia yan, sabi ni Kristo ay lahat ng aking ginagawa ay ayon, ibig sabihin ay ayon sa nagsugo sa akin. So malino po yun. Kasi kung ang pagiging creator ay isa sa mga argumento mo para magiging Diyos si Kristo ay nako,
ay napakadami sa Biblia na Wait lang, ano, nag-echo. nag-echo. Pa-mute mo na yung iba. Mute mo na bro, kuya, no. Oo. Mag-usap kami ni TJ. Baka may para dagdag ko rin price one mamaya. Sige. Yung salitang creator ay may mga bagay na ipinahintulot. Tulad halimbawa, ako, creator din ako ng aking mga anak. Tatlo yung aking anak eh. Ako, pinagpaguran ko yan, kapatid na Torrance eh. Oo, pinagpaguran ko yan eh. Talagang ako ang nagiging masipag dyan. Gabi-gabi talagang ginagawa ko yan para lang makreate ko yung aking mga anak. Pero hindi ibig sabihin ako yung God. Kasi yun ay kapahintulutan ni Allah. Kasi doon sa talata na nung ginawa ni Kristo yung parang ibon na isang putik na ginawa ni Kristo at ito'y binigyan niya ng buhay. Opo, sa baba ng talata ay mababasa mo doon ay biit nila, ibig sabihin sa kapahintulutan, sabi ni Kristo, ng aking Panginoon. So ibig sabihin yung kanyang pagiging creator doon ay sa kapahintulutan ng kanyang Panginoon. In fact, kung walang kapahintulutan, ay hindi po niya yung magagawa. Sa Biblia nga ay si Lazaro. Si Lazaro ay binuhay niya yung patay, kapatid na Torrance. Baka hindi mo alam yan. Baka isasako ka na isakagi dyan. Si Lazaro ay binuhay niya ang isang patay. Pero ang argumento ba ay pag makanakabuhay ba ng patay ay Diyos? So ibig sabihin si Lazaro ay isang Diyos? Magiging dilema mo dyan sa debate po ninyo, kapatid na Torrance. Kasi ang kadebate mo ay batikang debatista yan. Dati siyang pastor. At kung ang kaalaman mo sa Biblia ay kung ikukumpara sa kanya, magaling si Rashid, dating pastor yan, dating ministro pa yan. Medyo mahirapan mo siya mahirapan mo siya hulihin diyan eh. In fact, siguro ay saan mo nakuha yung idea na si Jesus ay Diyos ayon sa Quran, Torrance? Tinawag siyang kalimatullah. No, kalimatullah. At yung kalimatullah ay hindi created yun, Brother TJ, Brother Tracewan. Ano yung kahulugan ng kalimatullah? Word of Allah. Word of Allah. Mangmang, word from Allah, hindi word of Allah. Napakamangmang mo, pre. So created yung Allah. Hindi yun word of Allah, word from Allah yun, mangmang. Mangmang ka talaga kahit kailan. Ay, nako. Nangano na lang si Praise One eh. Brother Press One, wag mo siyang bro, wag mo siyang salitan ng mangmang kasi hindi sabihan ko marapat. tuloy ng kapatid mo. Kaya kayo. Hindi. Siguro Pero brother, siguro yung pagkaintindi mo kasi doon sa yung talata, kaya ka siguro tinitindigan mo yung ganyang argumento kasi hindi mo naiintindihan. Magkaiba yung salita ni Allah. Doon sa talata, magkaiba yung terminong pinapakahulugan. Hindi ganun yung kahulugan niya, kapatid na Torres. Kaya isasako ka sa kagi dyan kung yan ang argumento po. Mapapahiya ka lang. Kasi iba yung meaning nung sa'yo Ay, yung wag mong gamitin yan. Yung kalimatullah ba is created? Isasako ka niya dyan. Ano? Yung kalimatullah ba is created? Hindi, ang nakalagay ka yung nakalagay ka kasi doon, brother, si Kristo ay linikha ni Allah sa pamamagitan ng kanyang salita. Ibig sabihin, created sa paraan na salita si Kristo. Linikha siya sa paraan na salita. Hindi siya yung magkaiba kasi yung termino mo kasi walang ganyan na Arabic na kahulugan. Paano bang pagkakaintindi mo dyan sa translation niya, bro? Doon sa Tagalog or English, yung kalimatullah. Ano bang Tagalog mo, English mo nga, bro? Ang alam ko kasi yung kalimatullah is word of Allah eh. Hindi siya created, yung word. Yung
Yung word, kasi kung created yun, dapat sinabi rin si Muhammad ay Kalimatullah. Si ano rin, Kalimatullah. Ba't si Jesus lang tinawag na Kalimatullah? Kaya nga, si Kristo linikas siya. Paano? Yan, kung sipain. Sige, ipaliwanag mo nga kasi Mahirapan kasi, naguguluhan din brother, ako. ano, brother? Naguguluhan din ako ano eh. Hindi. Kasi, ngayon, ididibati mo si Brother Rashid sa paraan na tingnan mo yung argumento mo. Yung tindig mo, naguguluhan ka doon sa mismong tindig mo sa debate. So, paano, kapatid na Torres, mismong sarili mo ay nagkakaroon ng kaguluhan sa iyong stand? Paano ba yun, Brother Torrens? Kung lalaban ka, mismo yung sandata mo, ay mayroon kang pangamba kung tama ba yung aking pagkaunawa. So, para bagang Brother Torrens, yung malabo yung malabo yung debate mo sa kay Brother Rashid kasi mismo sa hindi ka 100% natitindigan mo talaga. Ay hindi, mali yan. Itong tama parang sa iyo ay mayroon pang pagdududa sa yung stand eh. Tama ba ko, Brother Friends? So paano ba yung brother? Mismong tindig mo nagkakaroon ka ng kalituan paano kung itatayo yan, brother? Okay. Okay, doon muna tayo sa create na. Doon tayo nag-simula. Hindi, teka lang. Okay, Yan sige. ba'y Paliwanag ka. tinatatanong kita, sa talatang yan, yan ba'y 100% na kaya mong tindigan or hindi ka nagdadalawang isip? Kaya naman. Makikita mo na sa debate, bro. Kasi nakadebate ko na dito si Ryan Cando. Nakadebate ko na rin dito si Rashid Indasan. Sige. So, may ano naman ako, may karanasan din naman ako. hindi tama yung sinabi mo na naguguluan ka. Sabi mo kasi naguguluan ka eh. Sabi mo, ikaw magtuturo sa akin eh. Tatang yun eh. Tanggapin ko naman. Kapatid na Hindi, Torrens. yung sasabi mo, ituro mo sa akin kasi naguguluan ako. Kapatid na Torrens, na total marami kang alam sa Quran. Ano yung kahulugan ng Kalimatullah at bakit naging Kalimatullah si Jesus? Yun nga eh, ba't hindi tinawag sa mga propeta, bro? Kung command or ano lang yan. Created yan. Maliwanag ko sa'yo. Si Okay. Jesus, siya po ay tinawag na Kalimatullah, na ang kahulugan nito ay word from Allah. Kasi po, si Jesus, siya po ay nilikha ni Allah sa pamamagitan ng salita ni Allah na word na be or kun. At siya ay naging. Kaya siya ay tinawag na Kalimatullah, word from Allah. Kasi yan yung pamamaraan ng pagkakalika sa kanya. Hindi po siya word of Allah, kundi word from Allah. Yan bro, dagdag kaalaman. May dadagdag ka pa, TG? Wala na, okay naman yun. Magandang paliwanag niya. Tama naman yun siya. So bakit hindi tinawag si Muhammad na Kalimatullah? Si ano lang? Si Jesus lang Si Adan, na tinawag Kalimatullah. din ganun, brother. Ha? Si Sino? Adan, si Adan ay tinawag din ganun. Si Tinawag siyang Prophet Adan Kalimatullah? na tinawag din siya po ay linikha ni Allah sa pamamagitan ng kum fayakun. Ibig sabihin mangyari nga. Anong version para basahin ko lang? Pero okay. Wag na kayo nagbay debate kayo, babira. Hindi para malay mo i-atras ko yung debate. TG na ang sasako sa akin. Sa akin ng sasako ka. Sabi ko para Torrens, parang kaibigan tayo. Huwag mo na lang Kaibigan tindigan naman yan. tayo. Mapapahiya ka Biruan lang lang kasi tayo. marami ka pang hindi alam dyan. Okay, tanggap ko naman. Wag na lang kasi talagang na-X na talaga, no? Basiro, X, talo na. Bira ka talaga. Hindi pa kayo nagdebate, talo na eh. Ay, nako si TG talaga. Okay, magtatanong na lang ako, TG, no? Dito sa inyong... Hindi, ganito, total live mo naman ito. Total live Sige, naman sige. to, sige. Hindi, live mo ito, brother. Brother Torrens. Ako nga magtatanong sa iyo para dipensaan mo yung pagiging Diyos ni Kristo. Kung makapasa ka sa aking mga tanong,
Okay. Marahil ay mayroon kang posibilidad, mayroon kang point na manalo ka sa debate. Okay, okay. Tama ba? Tama, tama. Sige, tanong. Okay. Kasi, Sagutin ko sa akin mga kaya, bro. okay. No, sige. Kasi dito sa topic mo, Jesus is God in the Quran. Mm-mm. Yung bang salitang God, yung ito bang topic mo, Torrens, na claim mo sa Quran na si Kristo ay Diyos? Ang Yes, una yes. kong tanong, mababasa ba verbatim na tinawag na God si Kristo ayon sa Quran? Mababasa or hindi mababasa? Mababasa siya doon sa 349, di ba? Yung pag-create niya is for God lang yun eh. Ang sabi ni Allah, yung kalik, yung ginagawa ng kalik is kalaka at yung kalaka ay yung aklukulakum, iisang root word yun, magkaiba lang grammar. So yung ginagawa lang Okay, ng so kalik ay yung aklukulakum. okay. Ang sagot mo sa tanong ko, yung salitang Jesus is God, ay sabi mo, mababasa sa Quran. Verbatim, sabi mo, mababasa po yan. Anong talata? Mababasa sa Quran, verbatim. Yung salitang Jesus is God, verbatim na. Saan talata? Ganun na rin naman yun eh. Kahit definition or hindi. Kasi yung pag-create sa Diyos lang yun eh. Moderator, ang tanong ko, teka Okay, lang, moderator. Torrens, hindi ganyan sumagot. Ang Sige, tanong si ko sa iyo, Dapreso na lang ang talata. moderator natin. Talata, hindi ko tinatanong kung ano yung paliwanag mo sa tanong ko. Tinatanong kisa kasi inamin mo eh. Inamin mo na yung salitang terminong Jesus is God, mababasa ayon sa Quran. Claim mo yan, sinabi mo yan, hindi pwede tayo mag-ano. So ngayon, tinatanong kita sa doon sa claim mo at inamin mo na may mababasang verbatim. Alam mo ba yung verbatim na nakalagay sa letra Quran? por letra. Is okay. Okay, anong talata na mababasa sa Quran, verbatim, yung salitang Jesus is God? Anong talata? Okay, basahin ko. Wala tayong mababasa, pero wala ka rin mababasa. Jesus is not God. Okay. Basahin mo, ibalik ko sa'yo, is not Teka lang, God. Torres, Wala ka rin mababasa. Torres, takinig ka. Okay. Talo ka na, Torres. Ang una mong sinabi sa una kong sagot, mababasa. At ang pangalawang mong sagot, hindi mababasa. Alin ang mali mong sagot sa dalawa mong magkakontrang sagot? Siguro nag-ano lang ako. Yung mababasa or yung hindi mababasa? Siguro na slip up lang ako, pero malinaw naman sa Quran, si Jesus ay creator. Ang sabi ng Allah ninyo, yung kalik lang ang creator. Quran 22:73. Torrens. Sige. Torrens, ang tanong ko sa iyo, Okay. yung sa magkakontra mong sagot, pakinig ka sa tanong, Amira. Doon sa magkakontra mong sagot, nasabi, una mong sagot ay mababasa verbatim is yung salitang Jesus is God. At ang pangalawang mong sagot, hindi mababasa. Ito ang tanong. Pakinggan mo, Torrens, ha? Okay. Sige. TG, basta ikaw. Alin sa mali mong sagot yung Ano ulit bro? Nagpuputol-putol eh. Ako ba yung nagpuputol-putol bro? Apo, doon sa magkakontra mong sagot, alin ang mali mong sagot doon? Yung number 1 o yung number... Yung number 2 kasi... ewan ko sa'yo, Torres. Wait lang brother PG. Sumasagot pa ako. Kasi sinabi ko, may slip of tongue nga ako. Pero malinaw sa inyong Quran, si Jesus, creator siya. Ang sabi ng Allah, ang kalik lang ang makagawa ng kalako, aklukulakum. So, Torrens, Okay.
Torres, ang tanong ko sa iyo, alin ang mali mong sagot? Sinagot na nga So, kita na sumagot slip of ka. tongue nga lang ako. Kaya nga, so inaamin mo na may mali kang sagot kasi ang tanong ko sa iyo, alin ang mali mong sagot? Sumagot ka ng 2, ibig sabihin yung 2, mali mong sagot yun kasi ang tanong ko sa iyo, alin ang mali mong sagot? Sinabi ko na nga Hindi sa iyo natutor. na slip of tongue nga lang ako. Alam mo yung slip of tongue ano? Mr. Suave. Hindi, kaya alam ko yun. Pero Oo. naintindihan mo ba yung tanong? Teka lang, intindihin mo yung Naintindihan ko tanong. na nga yung tanong. So, inaamin mo na mali yung number 2 na sagot mo. Na-slip of tongue. Alam mo yung slip of tongue? Na-slip of tongue nga lang ako. Kaya, Pero hindi ko yun ano. kaya nga, doon sa una mong tanong, o sa Oy, una ulit mong na, bro. sagot. Sabi ko, slip of tongue nga eh. Okay, kaya, sige. Ubong na sa iba. Ubong ka na sa ibang. Hindi nga, inaamin mo ba na may mali kang sagot? Slip of tongue nga. Alam mo yung slip of tongue? Hindi ko, Kahit sino wala, Alam mo hindi, yung wala, in debate to brother Torrens, hindi mo pwede pangatwiran yung ganyan, pambira ka Ikaw ba Torrens. hindi ka ba nagkakamali, bro? Hindi ka nagkakamali. Ano ka, Diyos? Para hindi ka magkamali. Brother Torres, as a debate, ikaturuan kita, as a debate, hindi acceptable yung pagkakamali. Hindi yan pinapaboran, hindi yan titingnan, ay nagkamali ako, hindi ganun, pambira ka Torres. So, Hindi ba acceptable? Di, naalala ko yung sagot mo kay Camacho. Ano yung Bonifacio doon sinagot mo kay Camacho? Naalala ko yung Bonifacio, ha? Naku. at least may sumagot ako, hindi ako nagkamali, pambira. Oh, at least sumagot din ako, di ba? Nakakatawa talaga si TG talaga. Hindi, tinan mo sabi, ang tanong ko, alin ang mali mong sagot? Ibig sabihin, inaamin mo, yung number 2 sagot mo mali. Pambira ka Torres. Galing talaga ng TG, ha? Nahuli mo ako dun, ha? Pero hindi, pero, Hindi ka kasi nakakaintindi ng tanong eh. pero nakatayo pa rin yung stand ko, no? Sige, pakinggan ko yung debate mo, Torrens, sa ano mo. Sige. Ako naman magtanong, TG, So, pwede ba? pero Brother Torres, pero Torres, ibig sabihin, naniniwala ka sa Quran. Hindi, paniniwala nyo yun eh. Meron kasi connected dyan sa Hindi, Bible. So, ibig sabihin, paano mo titindigan ng isang argumento na hindi mo naman pinaniniwalaan yung referensya mo? Naniniwala naman ako, pero hindi overall. Halimbawa, yung will, para sa Bible, binigyan ng will si Jesus. So, ibig sabihin ay 50-50, parang ganon. Ganun na nga. Hindi naman si Jesus sa Quran to, Renz. Nagtataka ko sa iyo kasi pinipilit mo na si Jesus ay Diyos sa Quran. Salam, bro. Hindi. Salam. Paano naging Diyos si Jesus, bro? No? Ikaw lang yung may ganyang bro eh. May ganyang turo. No? Ano bro? Walang ganyang turo, bro, sa Quran na si Jesus ay Diyos. Kanino mo nakuha yan, bro? Okay, sa Quran din ninyo, 'di ba? Yung sabi sa 22:73, ang mga bukod daw kay Allah, hindi daw sila makakalikha. So ibig sabihin walang katulad si Allah. Pero do sa 349, ginawang pinayagan pala ni Allah. Bakit pinayagan ni Allah ang isang nilalang makalikha? Hilig ko. Jesus, Kung nilalang si siya ay Kristo. Kung Jesus, Mm. bro, Jesus, siya ay na-design. Kasi ang ginamit na word doon is akhluqu. Ng kaulugan nun is to design. Pero si Allah, ang ginagamit niyang word, okay. paglika is khalaqa. Ng kaulugan nun is to create from nothing. Pero si Jesus, yung ginamit doon sa pag-design ni Jesus is akhluqu. Ng kaulugan nun is
to design. So, nag-design lamang si Jesus doon eh. Dinesign niya lamang yung bird from clay. Tapos nagkaroon yun ng buhay sa kapahintulutan ni Allah. Halimbawa, yung tungkod ni Moses. Sabi ni Allah, ibato mo yan. Tapos magkakaroon yan ng buhay sa kapahintulutan ng Allah. So, nagkaroon ng buhay yung bird na yon sa kapahintulutan ng Allah at dinesign lamang yun ni Jesus. Kumbaga, si Jesus ginamit lamang siya bilang instrument. Hindi siya yung tunay na creator doon. Kasi kapag tunay na creator ang ginagamit is khalaqa. Pero yung ginamit doon Ni is Moses is, create pa yun. Create. na ang kahulugan nun is to design. Bro, yung ginamit sa talata na Ayun nagsasabing, kay Moses, kalaka din, kalaka. bro, akhlo ko yung ginamit sa talata sa Bro? pag-design ni Jesus. Bro, kahit sino bro, kayang mag-design ng bird from clay. Kahit sino bro. Hindi yung kay Kaya Moses, bro. natin- Ano yung kalaka din o aklo ko? Bro, hindi siya nag-create pero nagkaroon ng buhay yung tungkod na yon sa kapahintulutan ng Allah. Ganun Hindi din yung ko bird na yun. tinanong ko. Hello. Hindi, same ba yun? Same root word ba yung sa ginawa ni Kristo? Same root word. Hello, narin ba ako? Hindi. Same root, Hindi, tanong ko, bro. same root word ba yung sa ginawa ni Kristo? Ganto yung punto dito, bro. Ganto yung punto dito, bro. Hindi naman pala same root Yes. word eh. Jesus, siya ay nag-design ng bird from clay. Okay? At yun ay nagkaroon ng buhay sa kapahintulutan ng Allah, bidila. Okay? So yung punto dito, magkakaroon lamang ng buhay ang isang object sa kapahintulutan ng Allah, katulad ng tungkod ni Moses. Okay? At si Jesus, hindi talaga siya nag-create, kundi nag-design. Kasi yung ginamit doon is akhluqu, hindi khalaqa. So, dyan pa lang sa argument mo, tagilid ka na bro, kung linguistic yung Pero- pag-usapan. Okay, pero dito sa inyong Arabic lexicon, dito sa Arabic lexicon ninyo, nakalaga ang aklo, kulakum, tsaka yung kalaka ay isang root word lang. Magkaibang grammar lang 'yan. Tama ba? Bro. Narinig ba ako, bro? Narinig ba ako? Yung aklo ko, tsaka yung kalaka, ba't iisang root word, magkaiba lang ang grammar? Price one. Narinig ba? Hello, race one. Bakit yung aklo ko, tsaka yung kalaka, isang root word, magkaibang grammar? Magkaibang grammar lang sila, bro. Magkaibang grammar pero same silang root word, yung kalaka tsaka yung aklo. Hello, narinig ba ako? Wait nga lang, restart ako wifi. Kala ko ako yung naglalag or kayo. Sige lang bro, sige lang. Saan mo nakuha yung ID? Yan, okay na ba? Okay na? Okay na. So, saan mo ba nakuha yung idea na? Ako ba yung naglalag? Okay na ba ako? Narinig na ba ako? Nag-restart lang ako. Dinig. Narinig dinig na ka ba na. ako? Okay. Yes bro, dinig na. Narinig ba yung sinabi ko kanina? Kasi yung sinabi ko kanina, yung aklo ko tsaka yung kalaka ay same root word pero magkaibang grammar lang. Akinig ka bro, akinig ka. Tama ba? Okay.
Dahil sa nagmamagaling ka, ano yung kahulugan ng akhluko? Yung aklo ko, ako ililikha. Okay? Ako ay lilika. Yan po ay mali. Kasi yung kahulugan ng akhluko, to design. Okay? To design. Pero yung kahulugan ng khalaka, to create from nothing. So, kahit tayo, kaya nating mag-design. Okay, kaya nating mag-design ng Yes. bird from clay. Pero hindi natin gumawa ng isang bagay na from nothing. At hindi natin pwedeng gamitin yung word na khalaka. Only akhluko. So, magkaiba ng meaning yan, bro. Same root word but different meaning. Oh, same root word. Amen. Napa-amen ako doon Bro, yung... Bakit same root word? Same meaning Same root na. word pala Tapos na ang argumento. Hindi nga porket same root word, brother, same meaning na. Kaya nga pinapadefine sa'yo ni the praised one yung each meaning ng different words. So, doon sa definition mo sa akhluko, mali na. So, ibig sabihin, hindi mo alam yung ibig sabihin ng akhluko. Same root. Nagpakonsider ka dun eh. Same root word pero magkaiba lang grammar. Tama ba? Tama ba, diba, King? Akhluko. Bigyan natin siya ng halimbawa, bro, brother Debunking. Yung word na Muslim, ang root word ng word na Muslim ay film na binobo ng sin at saka lam, mim. Pero may tatlong kahulugan nito. Una, salam. Okay? Ang kahulugan nito ay peace, no? Kapayapaan. Pangalawa, Muslim. Ang kahulugan nito ay pagsuko. So, same yung root word nila pero magkaiba sila ng meaning. Ganun din yung akhluko at saka khalaqa. So, hindi porket same yung root word, pareho na yung meaning. Hindi ganun yun, bro. Saan mo nakuha yun? Pero inamin mo na kanina same root word pero magkaiba Yes. lang ang grammar, tama? Magkaiba lang kasi sila ng grammar. Yung aklo ko, tsaka yung kalaka, magkaiba lang sila sa grammar, tama ba? So, alam mo ba yung kahulugan ng alam mo ba yung root word ng Muslim? Alam mo bro yung yung Hindi, tinatanong ko, yung aklo root ko, word ng aklo, Muslim. tsaka yung kalaka. Kasi yung ginawa ni Allah is, rin, Okay. kung ang grammar ilalapat kay Allah, magsasabi din siya ng aklo ko. Kung magsasabi siya ng grammar na gano'n. Bro, yes bro, pareho sila ng root word pero magkaiba yung kanilang meaning. Bibigyan kita ng halimbawa. Yung silm, okay? Sin, lam, mim, silm. Okay, yung silm, mayroon itong dalawang kahulugan or tatlo. Bibigyan mo na kita ng dalawa. Una, silm, kapayapaan. Okay? Na ang kahulugan nito ay salam. Pangalawa, Muslim. Nakapareho ng root word na sin, lam, mim, or silm. So, Muslim at saka salam may parehong root word na silm pero magkaiba yung meaning. Ganon din yung akhluko at saka khalaqa. Ang punto lang Okay, sige, ano natin yan. So, isakay natin yung argument mo. So, sa ginawa ni Jesus, design lang, di ba? Or so, hindi niya kayo magbigay ng buhay. Yes, hindi tayo magbigay ng buhay sa sarili ng kapangyarihan dahil nagkaroon ng buhay yung mga yung tao na himala niya at saka yung bird na yon biid nila sa kapahintulutan ng Allah. Ganon din yung tungkod ni Moses. Okay? Ganon din yung tungkod ni Moses. Nagkaroon yun ng buhay sa kapahintulutan ng Allah. Okay, tanungin kita dyan kay Moses, no? Ano bang nakalagay doon kay Moses? Hinagis lang yung tungkod o sinabi ni Allah si Moses lang gumawa ng ano? Binigyan din ni Moses ng buhay yung tungkod. Bro, hindi ka nakakaintindi, bro. Hindi, Yung parang punto may natin simple dito, grammar, nagkakaroon ng... yung grammar, bro. Ang Yung gustong grammar. sabihin ni Torrens, ang gustong sabihin ni The Praise One, sa kapahintulutan ng Allah nangyari yung ganong bagay. Okay, tatanungin kita, Divine King. Saglit lang bro, tapusin mo Sige, lang sige, ako. sige, patapusin 30 kita. seconds. Sige. 15 Bigyan 15 kita time, seconds. bigyan kita time. Ang punto kasi ni The Praised One bro, hindi makakagawa ng kahit anong bagay ang isang propeta sa kanilang mga miracles kasi ang propeta may kanya-kanyang miracles na binigay ng Allah yan eh. Mga unique miracles yan, yung iba sa kanila lang unique sa kanila yung miracles.
yung iba naman, something ganon. So, ang punto dito ni The Praise One, brother, yung about doon sa pag-design, tsaka doon sa tungkod ni Moses, hindi mangyayari yun without the permission of Allah. So, wag mong ipilit yung analogy, yung explanation mo sa analogy na ginagawa mong literal. Kasi kaya nga naging analogy, Torrens. Opo, yun lang po. Baka may The Praise One. Kahit ako bro, kaya kong mag-design ng isang bird. Okay, kaya kong mag-design ng bird gamit ang clay, no? Kaya kong mag-design. Pero hindi 'yun magkakaroon ng buhay kung walang pahintulot ng Allah, no? Kaya kong mag-design ng bird, bro. Kahit sino kayang mag-design ng bird from clay. Kahit sino, bro, katulad ng ginawa ni Jesus. Kayang-kaya nating mag-design ng bird, pero hindi 'yan magkakaroon ng buhay kung walang pahintulot ang Allah, no? Katulad ng tungkod ni Moses, nagkaroon siya ng buhay sa kapahintulutan ng Allah. So, pag ako bro, gagawa ng or magde-design ng bird gamit ang clay at bibigyan na ng buhay sa kapahintulutan ng Allah, matatawag na ba ako na creator nun? Syempre, Oh, sige. hindi. Yung tawag sa akin is designer. Kasi yung ginamit na sa talata, sa pag-design ni Jesus is akhluqu, ng kahulugan nun ay to design. Pero si Allah, ang ginagamit niya ay khalaqa. Ng kahulugan nun is to create from nothing. So, magkaiba yung akhluqu at saka khalaqa, kahit sila ay may same root word. Okay, sakyan na kita, no? So, kung design lang ako, sige. Paano naman yung sumunod na statement ni Jesus na ako yung bubuhay na patay? Sabi mo, hindi siya marunong magbigay ng buhay. Tapos, yung tanong ko kay debunking, ano ba yung pahintulot niya? Kung walang pahintulot niya, ang bagay ba hindi mangyayari or walang talagang pangyayari? Yung gamit ba? Halimbawa yung gamit. Ano mo pagkakaiba ng wala ka ng gamit sa hindi mo lang gagamitin? Sige. Kung Di walang ano mo na debunking kapahintulot muna. Gusto ko kasi Wait. malalim sumagot si debunking eh. Sige, 5 seconds. Sige, Sige. sige. Okay. Bigyan natin. Okay, bro, no? Yes, tama. Hindi mangyayari ang isang bagay kung walang pahintulot ng Allah. Halimbawa, yung tungkod ni Moses, hindi yun magkakaroon ng buhay kung walang pahintulot ng Allah. So, yun lang, bro. De, ang tanong ko is, wala nang bang gamit o hindi lang gagamitin yung gamit na yan? Kasi yung root word ng Qudra tsaka yung yung irada o yung bid nila is not the same root word sila. Hindi sila same root word, 'di ba? Tama. Yung tanong mo sa akin, Torrens. Narinig ba ako? Ulitin ko ulit Yung pahintulot ba, kung wala ba pahintulot na ala is yung wala na ba talagang gamit si Kristo or hindi lang niya gagamitin? Kasi yung Qudra tsaka yung bid nila is not the same root word sila. Brother, yung Qudra tsaka yung yung isa na ginamit mo, Qudra Bid nila. tsaka Bid nila. Oo. It's not Yung the same Qudra, root word. yung power, yung Qudra tsaka yung biid nila doon sa context ng binigay ay sa context ng pagkaka-design ni Jesus sa bird tsaka sa pagkakabigay ng Allah ng permission ay sabay na binigay ng Allah yung Qudra tsaka yung biid nila. Kasi ang biid nila by the permission of Allah, ang Qudra is power. So kapag nagbigay ng permission ng Allah, power niya yun na magbigay siya ng permission. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin yung Qudra tsaka yung biid nila doon sa context ng pag-design ni Kristo sa bird. Yun yung gusto kong ipunto. Matagal ko na gustong sabihin sa iyo, Torrens eh. Kasi parang sineseparate mo yung power tsaka yung will eh. So, ang Allah, pag nagbigay ng permission, automatic power ng Allah yun na nagbibigay siya ng permission. So, pag nagbigay ang Allah ng permission doon sa pagkakalikha ng ibon doon sa ginawa ni Jesus na bird, sa pag-design ni Jesus ng bird, nagkakaroon ng power para buhayin yung isang bird na ginawa ni Jesus pag-design niya sa bird. So, hindi mo pwedeng paghiwalayin, Torrens, yung biid nila tsaka yung Qudra doon sa context
kahit saang context na pagbibigay ng permission ng Allah. Ngayon, yung pangalawa mong tanong, una mong tanong is, nagkakaroon ba ng, ano ulit yun bro, yung una? Hindi, yung kapag bawal ang pahintulot ni Allah is wala na bang gamit si Jesus or hindi lang niya gagamitin yung kanyang Ang gamit si Jesus kasi nga brother, walang kapangyarihan ang kahit na sino mang propeta maliban na lamang kung bibigyan ng permission ng Allah. Okay, so katulad ako bro, kahit anong gawin ko dito, lahat ng mga sinasabi ko dito with the permission of Allah ito bro eh. Ikaw yung pagsasabi mo with the permission of Allah yan. Lahat tayo nandito ngayon sa live with the permission of Allah, pinahintulutan ng Allah na nandito tayo ngayon. Yun yung gusto kong ipunto, brother. Okay, so yung kudra ba tsaka yung bid nila same road word ba sila? Ano bro? Yung kudra ba tsaka yung ano ni Allah, yung bid nila is same root word ba sila? Yung root word ng bid nila tsaka yung kudra, is same root word ba sila? Before ko sagutin bro, ano ang contention mo diyan sa ganyang ano? Kasi kasi parang pinag-iisa mo sabi mo kapag wala nang pahintulot, wala nang kapangyarihan si Jesus. Hindi ko pinag-iisa, sabi ko hindi mo pwedeng paghiwalayin. Oo nga, parang ganun rin yun bro. Hindi ko pinag-iisa. Kapag sinabi kong pinag-iisa, something tawag niyan, iisa lang yung gusto kong ibig sabihin. Ang sabi ko, yung power, tsaka yung biid nila, yung kudra, tsaka yung biid nila, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Okay, same root word ba sila bro? Tanong ko. Before ko nga sagutin yan bro, kasi Hindi sumasagot si Debunking no? Ano ba naman? bro, gusto ko kasi malaman kung ano yung contention mo Hindi, dyan. tatanong ko Kasi kita kung same root word ba? Hindi, gusto ko malaman kung anong contention mo dyan sa si root word, Debunking, bro. ay naman sumagot. O sige, hindi sila same ng hindi sila same. Ano ngayon, ang bakit tanong ko ngayon dyan, pinagbibigit brother, mo? anong contention mo? Bro, saglit lang, may tanong ako Sige. sa'yo. Ano ang contention mo doon sa sinasabi mong yung pinapatunayan mong hindi sila same root word? Di Anong sila contention mo doon? So parang ganito lang, halimbawa, ikaw ang amo ko, ako yung nagda-drive daw. Binigyan mo lang akong pahintulot. Kung hindi mo ako bibigyan ng pahintulot, hindi ako magda-drive. Pero hindi nangangahulugan, hindi na ako marunong mag-drive. Ganun lang yun. Kasi hindi naman pala isang root word ng kudra. Okay, saan mo mababasa sa Quran, brother, na si Jesus ay gumawa without the permission of Allah? Literal na ginawa niya yung isang bagay na walang permission ng Allah. Kasi sinasabi mo parang pinapalabas mo, brother, na may power si Jesus, hindi niya lang ginagamit. So saan mo mababasa na gumawa ang Jesus ng isang bagay ng something bumuhay, ganito, ganyan, without the will of Allah or without the permission of Allah? Okay, bago ko sagutin yan, sagutin mo rin yung tanong ko. Saan mababasa na kapag walang permission na pala, wala na rin kapangyarihan parang wipe out talaga, yung walang-wala. Iba yung hindi mo ginagamit sa wala ka nang gamit. Okay. Pag may mabasa ako, bro, sasagutin mo ako, ha? Ang ganitong tanong ko, pag walang will of pala, is in wala talaga, walang kapangyarihan. Hindi yung hindi niya gagamitin. Pag wala ang will ng Allah, bro, without the permission of Allah, walang mangyayari. Wala lang mangyayari, pero hindi... baka example pala yung hanapin sa akin. Anong policy? Hindi policy yun bro, kasi baka lang halimbawa naman ako yung driver, ako yung driver, binigyan mo lang ng pahintulot. Kung hindi mo ako bibigyan ng pahintulot is hindi na ako marunong mag-drive. Apin ko lang yung verse, bro. Sige, hintayin kita bro. Torrance, bigyan kita example. Sa Senado, sila gumagawa ng batas. At pinapasa sa Pangulo. At pag pumayag yung Pangulo, binigyan sila ng permission, mangyayari yung batas na yon. Gaya ng sabi ni Dibang.
Pero yung mga senador, alam nila magpatakbo ng batas, pero hindi lang yung gagamitin kung hindi papahintulutan ng pangulo. Pero kung papahintulutan ng pangulo, syempre gagamitin nila. Pero may alam pa rin sila na magpatakbo ng batas. Kaya nga may bagong 'di ba, nagdedebate yung mga presidente. Alam nila paano magpatakbo ng batas, pero hindi nangangahulugan na hindi na nila alam pag hindi sila pinahintulutan ng pangulo. Kasi magkaibang root word ng Kudra tsaka nung Dapat same root word sila para sabihin nyo yung permission ni Allah, kapangyarihan na binigay kay Jesus, yung ability. Anak ko na Torres. Kasi brother, kami sa Islam naniniwala kami na every prophet may dalang sign yan, may dalang kumbaga example na lang kay Prophet Muhammad. Maraming hindi naniniwala kay Prophet Muhammad. Ngayon ang mga tao nagsasabi ng magbigay ka ng sign or miracles para patunayang ikaw nga ang sugo. So katulad ng lahat ng propeta, ganyan din yung naranasan nila. So katulad nga nung Torrens, ang nagbaba ang Allah ng verse dito sa Quran 13:38, sinabi niya, "And we have already sent messengers before you and assigned to them wives and descendants, and it was not for a messenger to bring a sign except by the permission of Allah, for every term is a decree." So, yung paggawa, yung tawag niyan, yung pag-design ni Jesus ng bird doon sa clay, tsaka pagbigay ng permission ng Allah na buhayin ito, isa yung sign na ito ay propeta ng Allah. Kasi hindi maniniwala ang mga tao, brother, na propeta ang isinugo kung walang sign, walang miracles. Isa yun sa mga bigay ng Allah. Gets mo, Torrens? So ngayon, nasagot ko yung tanong mo na may nabasa akong Follow up ako dyan, bro. Saglit lang, pero sagutin mo yung tanong ko, bro. Ngayon, nasagot ko yung tanong mo na may nabasa ako na walang makakapagbigay ng signs ang mga prophets maliban sa permission ng Allah. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, may mababasa ka ba, Torrens? Hindi naman nakalagay dyan, bro. Wala na silang kapangyarihan. Ang nakalagay dyan, hindi lang magaganap. Hindi lang magaganap, bro. Tama, hindi lang magaganap. Meron ka bang mababasa, Torrens? Meron ka bang mababasa sa Quran na si Jesus ay gumawa ng isang miracle without the permission of Allah? Meron ka bang mababasa? Kasi ang pinupunto mo Hindi mo sa pa rin akin, sasagutin sa tanong ko. Iba yung hindi na... Saglit lang, Torrens. Ang punto mo kasi doon sa sinasabi mong drive, meron siyang kakayahang mag-drive, pero hindi niya lang ginagamit. So, ang gusto mong ipunto dito kay Jesus, meron siyang kakayahang maglikha na without permission of Allah na hindi niya lang ginagamit. So, ngayon, Tama. kasi yan ang claim mo, bro. Oo, kasi yan ang claim mo. Gusto kitang hanapan Kasi sa yung Quran. Kodra, bro. Kasi yung Hindi, Kodra, bro, makinig ka muna. Ang tanong ko dyan, asan mababasa sa Quran na si Jesus ay naggumawa ng miracles without the permission of Allah? Yun lang yung tanong ko, bro. Napaka-simple lang. Bago o sagutin niya, hindi mo pa kasi sasagutin yung tanong ko Ang inano mo lang is hindi lang magaganap, bro. Hindi lang magaganap. Quran 13:38. Ang sabi sa Quran 13:38, "And we have already sent messengers before you and assigned to them wives and descendants. And it was not for a messenger to bring a sign to bring a sign except by the permission of Allah." So, yun, walang makakapagbigay ng sign sa mga messenger kung walang pahintulot ng Allah. So, ibig sabihin, walang power ang kahit na sinong messenger dyan na magbigay ng miracles or magbigay ng sign without sa pahintulot ng Allah. Ngayon, nasagot na kita, Torrens. Ngayon, gusto ko... Basahin na natin yung baka Ikaw naman ang sumagot sa tanong ko. 13:38, wait lang. Basahin muna natin yung Quran 13:38 para Okay, go ahead. Ako na. Sa tanong ko, Ayan, Quran 13:38. Okay. Basahin lang natin, naglo-loading. Para mas maintindihan din natin.
Sa sinasabi dito, at hindi para sa isang sugo na magdala ng tanda maliban sa pahintulot ni Allah. Nasaan yung sagot ko dito na kapag walang pahintulot ni Allah ay wala ng kapangyarihan. Wala na talaga. There, short version naman yung binabasa mo. Ito binabasa ko ng buo, bro. Oh. Uulitin ko ha. Sa international ito na translation English. And we have already sent a messengers before you and assigned to them wives and descendants. And it was not for a messenger to bring a sign except by the permission of Allah. For every term is a decree. Yun, nabasa naman sa international yung binabasa ko. Ang nakalagay dyan. Ano ba binabasa mo, Torrens? Ang nakalagay dyan, hindi lang magaganap. Hindi naman nakalagay dyan, wala na. Nga, gusto ko malaman saan ang hindi magaganap. Hindi nga magaganap yan kasi kaya yung ginawa ng mga propeta, hindi naman sila nagsabi ng bid nila, kundi yung si Jesus lang hindi nagsabi ng bid nila, magaganap diba? hanggat Torrens? Hindi magaganap hanggang wala ang Hindi nga magaganap pero hindi nangangahulugan. hindi Wala nang magaganap kapangyarihan, bro. until wala ang Halimbawa, kapag hindi ba ako nag-drive, pag hindi ako nag-drive, bro. hindi, bro. ibig sabihin, Doon hindi sa na ako sa mag-drive. Hindi, sagutin mo 1338, muna huwag yung ka tanong tumakbo ko. sa analogy mo. Dito tayo Hindi, sa sagutin mo muna 1338. yung tanong ko. Hindi Sagutin mo yung magaganap tanong ang ko. isang bagay kapag wala ang Hindi naman Kapag pala wala ang magaganap bro. eh. Pag ikaw, hindi mo ako Hindi pinahintulutan magaganap ang bagay sabihin kung mo wala na ang ako mag-drive. Kung Sagutin mo wala ang muna ako. bro. Sagutin mo muna ako. bro. Be honest, Torrens. Sagutin mo muna Pinasa ako. ko without Sagutin mo the ako. permission of Allah. Hindi, sagutin mo. Ngayon, tinatanong kita, Inamin mo naman, Torrens. inamin mo naman magkaiba yung kudra eh. Tinatanong kita. Hindi bro, Torrens, inamin mo Torrens, naman tinatanong kita. magkaiba yung Bro, kudra bro, sa bid nila bro. Ngayon, sagutin mo yung tanong ko, pag ba hindi mo ako pinahintulutan is hindi na ako marunong mag-drive. Sagutin mo, marunong o hindi marunong? Analogy mo, dapat na-a-apply yan doon Hindi ko kay inaano kung Jesus. analogy mo. Ngayon, Huwag ka kung mag-side gusto mong comment. i-apply, bro, Puro side makinig ka comment muna. Kung gusto mong Sagutin mo i-apply muna yung yung tanong ko, analogy sagutin mo mo. about sa pagdadrive, dapat may mapakita ka sa akin sa Quran na ang Jesus ay gumawa ng miracles without the permission of Allah. Sagutin mo muna yung tanong Kasi ko. Ba't para hindi ka makasagot sa mapatunayan tanong yung ko, bro? analogy mo, brother, para mapatunayan yung analogy mo, kailangan mo magbigay ng ebidensya sa Sagutin mo. Quran. Meron ako ebidensya. Magkaiba yung root O, word ng ibigay kudra mo na at bid ngayon, nila. mananahimik ako, Magkaiba yung ibigay mo na, go magkaiba ahead. magkaiba yung Libang tsaka wait lang bro, wait lang Torrens, nagsalita ako. May Hudyo. Pagsalitain niya yung Hudyo. Pagkatapos. Wait lang bago ako sabihin niya ano. Inamin mo na nga kanina na magkaiba yung kudra at yung bid nila eh. Magkaibang root word sila, magkaiba yung kudra at yung bid nila. So, tatanungin kita, Ano sinabi ko sa kudra sa kabiid nila? magkaibang root word pero ano, ang ano ko. Ano Wait sabi lang, ko? wag mo muna. Ano sabi ko doon? Magsasalita Pwede bang ako. paghiwalayin o hindi? Ah, pag-iwalayin dapat Hindi, kasi tinatanong hindi kita, mag-iisang pwede ba root word yan iwalayin Wala ang namang sabi ko? walang Oo, kudra hindi. sa Quran. Wala kang mabasa kudra binigay kay Jesus. Wala. Ngayon, ako naman, yung tanong ko, hindi mo pa nasagot. Pag ba, hindi mo ako Hindi mo sinasagot. Sagutin mo muna, ba't ba Sabi mo ako may check ako yung ebidensya ka, interrupt mo? Torrens. Wala, Ay, naku. huwag kang tumakbo sa Ikaw tanong ko, tumatakbo, bro. Torrens. Ikaw tumatakbo, bro. Kanina Ikaw pa ako tumatakbo. nagtatanong Ang tanong ko, pag ba hindi mo ako pinahintulutan mag-drive, hindi na ako marunong mag-drive, sagutin mo, bro. Sagutin mo. analogy mo nga niyan, brother. Bro, makinig ka muna. Bakit hindi Hindi mo applicable makasagot yung sa tanong analogy ko, mo? bro. I-explain ko sa'yo. Hindi ko tinatanong kung Explain ko applicable sa'yo, ba o bro, hindi. ang maintindihan mo. Sagutin mo yung tanong ko, bro. Ito, Ang tanong Torres, lang. bigyan mo ako isang minuto. Isang minuto, bigyan mo ako. Pag ako Mag-mute magsalita, ako agad. wag mo ako i-interrupt ha. Ini-interrupt mo ako eh. Kaya minumute kita kasi Okay. ini-interrupt mo ako. Bakit hindi applicable yung analogy na kapag hindi ka pinahintulutan na mag-drive, ibig sabihin hindi ka na marunong mag-drive. Hindi pasok yun sa analogy mo doon kay Jesus, bro. Alam mo kung bakit? Kasi yung premise mo, marunong ka mag-drive, kaso lang hindi ka pinahintulutan, pero marunong ka pa rin mag-drive. Kung i-apply mo yan kay Jesus, ang gusto mong palabasin, si Jesus, kayang gumawa ng bagay, kahit walang permission ng Allah, pero hindi niya ginagamit. Yun yung gusto mong palabasin. Ngayon, para mapasok yung analogy mo, Torrens, para ma-fit yung analogy mo doon kay Jesus, kailangan mo maglabas ng sura, ng verse sa Quran, na nagsasabi na yung Jesus ay gumawa ng miracles
na walang pahintulot ng Allah. Yun lang naman yung gusto kong mahanap, Torrens. Okay, tapos na, Torrens. Ikaw na. Lita Pwede na ba sumagot? O sige, huwag kayong interrupt ha. Ngayon, inamin mo, kapag ako nag-drive, pag hindi mo ako pinahintulutan mag-drive, makaka-drive ako, di ba? Ngayon, ang ano ko sa'yo, bago ko sagutin yung tanong mo, sagutin mo rin yung tanong ko ha. Kung akong sasabi mo na wag pa hiwalayin yung kudra tsaka yung bid nila, bigyan mo ako ng tafsir na sinasabi doon na hindi mo pwede paghiwalayin yung kudra tsaka yung bid nila. Bago mo pamalian yung analogy ko. Sense na lang yan. Hindi mo na kailangan ng tafsir o kasi Hindi ko kapag nagbigay ng permission ng Allah, tatapsir ko. bro, makinig ka muna. Sige. Tinanong mo ako, sasagot Ay, ako, naku, bro. debunking. Kapag nagbigay ng permission ng Allah, kasama ang power dyan. Kasama ang power kasi katulad niya nung gusto mong ipunto sa ano ni Jesus sa paggawa ng bird gamit ang clay, tas hinipa niya, nagkaroon ng buhay. Alin ang asan ng power doon? Asan ng kudra doon? Doon na sa pagbigay ng buhay. Doon sa yung biid nila doon, yung permission ng Allah. Yung kudra doon na yung Hello, pwede na magsalita. Hello. Naglalag na naman ata ako. Hindi pa kayo natatapos, bro. Hindi pa kayo natatapos niyan. Sige, baka may dagdag ka, Ali Abiar. Hindi ko na sundan yung kakapasok ko lang. Thank you sa invitation, brother. Yung kasi, yung debunking. hanggang Ustad, hindi niya nasasagot yung tanong ko. Humihingi lang naman ako ng napaka-simple na verse sa Quran. Kaya nga bago ko sagutin yung tanong mo, dapat i-prove mo muna bro, na bago mali ko yung sagutin analogy kasi ko. nasagot na lahat ng tanong mo. Ngayon, Kasi pagbigyan ang mo sabi na ni ako, bro, Allah, isa lang naman. Ano ba sa'yo. yung analogy ni Torrens? Ano ba? Isa lang ang hinihiling ko sa iyo, bro, yung isang tanong lang. Bababa ako agad pag nasagot mo. Kayo naman usap ni Ustad Ali. wala ko pa alam Ano ba kahit yung- bumaba ka ngayon. Ano ba Ang yung tanong analogy mo, kung brother mali ang- Torrens? Ano? Kung tunay yung analogy ko, anong tafsir na nagsasabi, wag iiwalayin yung kudra at yung biit nila. Kasi inamin mo na nga kanina magkaibang root word yun eh. So, tama pa rin yung analogy ko. Kung walang drive, kung hindi ako pinahintulutan ng amo ko na mag-drive, hindi yun meaning na hindi na ako marunong mag-drive. Hindi lang magaganap, hindi lang ako magda-drive. Putol ka, bro. Hindi ka naririnig. Okay. Pahingi ako ng ilang saglit ng bro. Sige, Pwede ba? si Ali. Okay, bigyan natin ng 2 minutes, Ustad. Okay, thank you. Analogy ni Brother Torrens, kung hindi ako pinahintulutan mag-drive, hindi ba ako makadrive? Parang yun ang kanyang analogy. Okay. Ibinilalagay niya, kung hindi pinahintulutan si Jesus maglikha ng ibon, hindi ba siya nakakalikha? Parang ganun na ibig niyang sabihin. Ito sagot, Brother Torrens. Tayong tao, may kakayahan tayo sa pagdadrive. Natural yun, okay? Pero yung pinag-uusapan dito sa pagiging paglikha ni Jesus, miracle yun, bro. Walang makakagawang tao kahit kanino, maliban sa Diyos. So kung hindi pa nahintulutan ng Diyos dahil ipinapakita dito na supporting para sa pagiging propeta niya o lahat ng mga propeta supported sila ng mga miraculous, bro, malinaw sa talata na hindi makalikha si Jesus maliban pinahintulot sa kanya yun, bro. At globally Muslim, ito ang unawa. Kung sa tansya mo ba, ikaw tama, kami mali? Globally Muslim? Para i-drive mo lang na Diyos si Jesus dahil nakalikha siya? Mali, bro. Mali. Thank you very much. Okay. Ang bilis, ang galing ng message. Inshallah. Okay.
Kaso ang dilema diyan, ang sabi ng inyong Allah sa Quran 22:73, hindi daw sila makakalikha. Yung mga nilikha, yung mga nilalang, mga ano doon, bukod kay Allah ay hindi sila makakalikha kahit nalangaw. So kapag ba sinabi bukod kay Allah, is meron pa bang iba? Kasi so kung bukod kay Allah, tama yung ano namin na iisa sila ng agents ni Allah. Pakinggan mo ako, bro. Sa tanong, ilan ba ang Diyos? Ang sagot namin, bro, isa. Isa rin naman ang sagot ninyo sa tanong ko, ilan ang Diyos eh. Kaya lang nida-drive nyo lamang na may kasama ang Diyos. Kasama sa Isa lang ang Diyos. yung Espiritu. Di ba ganun ang turo ng Kristiyano? Yun din Isa ako lang, dati. kami isa lang Pero, din ang Diyos namin. sa conclusion na isa ang Diyos, bro, walang makakalikha maliban sa Diyos. Ngayon, bakit nakalikha si Jesus? Yun ang ibinigit mo eh. Kasi nga pinahintulot ng Diyos. Tama ba, bro? Di ba, pumapunta sa punto na yan? Very easy, bro, very easy. Unawain mo lang. Hingin mo Isa sa nga lang, Panginoon bro. na maunawaan mo sa unawa ng Muslim, bro. Thank you. Mayroon ka pa argumento? Wala na. Ako magtanong, brother, Torrens. Pwede ikaw sumagot, ako magtanong. Brother Torrens. Ako magtanong, ikaw sasagot. Sundan mo lang yung tanong ko. Ready ka ba? Ready ka? Nadidinig mo ako, Torrens? Yan na, wala na si Torrens. Maganda itong tanong ko, bro. Promise. Sundan mo. Ako magtanong. Okay, yung paintulot. Okay, yung paintulot. Torrens, gusto daw magtanong. May tanong raw si Ako rin magtanong. Gusto mo? Sa topic mo rin. Sige. Tanong. Okay, ang Isang tanong ito. Babasa ko. Ang tanong ito. Okay. Kung hindi Hello, narinig ba pinahintulutan ako? si Jesus. Torrens, ito yung tanong. Kung hindi pinahintulutan si Jesus, nakalikha ba siya? Sige. Magtanong Yes siya or bago. no? Tapos ako naman magtatanong. Sige. Okay, tanong. Ano bro? Kung Nagpuputol-putol ako eh. Ulit. Kung hindi pinahintulutan si Jesus, kung hindi pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakalikha ba siya? Yes or no? Sagot. Sagot please. Binaliktad Hindi lang magaganap. natin yung Hindi ano. siya magaganap bro. Hindi magaganap Okay, yun very bro. good. Hindi magaganap. Okay, very good. Hindi nga Nandun na magaganap. bro. Nandun na yung sagot mo. Okay, Okay. very good. Hindi siya makakalikha kung Okay hindi na ba? Yun na ba? pinahintulot. Diba? Kasi wala namang ibang maglikha maliban kay Allah. Hindi, ang Diba? sabi ko, hindi lang maganap. Hindi lang niya gagamitin bro. Hindi, kasi ang pinag-usapan natin dito, kung yung mag-drive ang analogy mo, hindi ba ako makakadrive kundi pahintulot ng bus namin? Kagaya ng Bus sinabi natin, ko, halimbawa driver, no? Pag hindi ako pinutulutan mag-drive, hindi mangyayari na ako magdadrive. Pero hindi yung nangangahulugan na hindi na ako marunong mag-drive. Diba? Ganun. Magkaiba Tama yung yun, mag-drive diba? sa maglikha, bro. Magkaiba yung mag-drive sa maglikha. Kasi yung mag-drive, lahat ng tao makadrive kung nakapag-aral na eh. Eh yung maglikha, kahit mag-aral ka, hindi ka makakalikha ng Ang sabi ibon. ko, Diba? hindi lang mangyayari, hindi lang magaganap. Ibig sabihin, parang, ako bro, pag hindi mo ako pinahintulutan mag-drive, hindi Every ako, question has an answer. hindi mangyayari. But this time, we need Hindi the ako right mag-drive. answer. Hindi nangangahulugan na hindi na ako marunong mag-drive. Hindi na ako We mag-drive. need the Iba right yung answer. hindi na ako marunong mag-drive. Tama? Bro, kung hindi mo man matanggap yung mga konsepto, yung ating paniniwala, wala naman problema. dun. Sarili ko pa rin. Ako magano. Ako magtuturo sa sarili Tama. ko. At least na ipaabot naman sa'yo at inshallah, kung sakali lang na umabot tayo sa kabilang buhay na hindi tayo nagkasama sa paniniwala, bigyan kita ng talata sa sa Quran at bigyan mo rin ako sa Biblia in contrast dito sa bibigay ko. Okay. Okay. 60:17 ng Quran, Brother Torrens. Take down notes mo para may pag-aaralan ka. Okay. Law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir.
Ibig sabihin ng talata, Brother Torrens, kasi tatanungin sila doon, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum. Hindi ba dumating sa inyo ang nagbabala mula sa inyong lupon? Di ba? Lupon tayo mga Pinoy tayo Di ba dumating? Kalu bala kadaja'ana nadir fakadabna. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dalalin kabir. Diba? Law kunna nasma' aw na'kil ma kunna fi ashabis sa'ir. At kung sana nakinig lamang kami at nag-isip, sana di kami nabulit sa naglalagablab na apoy. Yung kataga na yan, bro, propesya na sa Quran na sasabihin ito ng mga tao doon sa kabilang bayan na hindi nakinig ng aral Islam, na hindi nag-isip. Kita mo, bro, kung gaano kaganda ang message. Bigyan mo ako ngayon ng bersikulo Biblia mo na iniwan namin na kundi kami mag-Kristiyano sa sikta mong Katoliko ay maimpyerno kami. Magbigay ka, bro. Otherwise, kawindang mo yung Katoliko, Iglesia, born again, saksi. Hindi kayo magkaisa. Kaya kung nagkaisa na kayong Kristiyano sa turo mo, ipilit mo na sa amin. Kasi kami nagkakaisa Muslim globally di ba? Kuha mo yung mga puntos, bro. Nakuha mo, nag-gets mo. Kung makinig na ako sa'yo, bro. Basta, alam ko na yung sasagot nyo rito. Ang sasagot nyo rito is about sa Sunni at Shia. Sunni at Shia. Ang Sunni at Shia, bro, isala pa rin sinasamba nila, bro. Allah subhanahu wa ta'ala pa rin. Magkakatalo na lang sa kabilang boy kung sinunod na ba nila si Propeta Muhammad, peace be upon him. Pero sa Kristiyano sa baryo pa lang, Yahweh sa kabila, Jehovah sa kabilang kanto. So magkaisa muna kayo, bro, na Trinidad ang turo. Diba? So itong mga to, bro, very Sige, simple may tanong naman. ako dyan, Paano Ali. makita mo kung alin ang tama? Go Okay, ahead. may tanong ako dyan, Ali. Yung mga Shia ba naniniwala sa paraiso yung mga Sunni? Sige lang, sige. Alam ko na sa... Yung Shia ba naniniwala sila nasa paraiso din ng Sunni kasama nila? Pakinggan mo, Sagot bro. pa, sagot ko. Ang word na Okay. Muslim, pakinggan mo, brother, pakinggan mo. Ang word na Muslim, tumatalima sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala sa turo ni Propeta Muhammad. So, malayo yung sinasabi mong Shia. O kaya Sunni. Hindi naman doon ang pinag-uusapan dito naintindihan mo? Ngayon, kung ang Sunni o Shia sa grupo na ginawa nila ay sumamba sila kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil realidad, yun naman sinasamba naming Muslima. Nagkakatalo doon kung sinunod nila si Propeta Muhammad. At least, Allah subhanahu wa ta'ala kinilala namin, one God. Hindi kami sumablay, one God turo namin, bro. Pero ikaw, first commandment, sablay ka na. Tatlo sa isa ang Diyos mo. Okay, Diyos na Ama, Diyos na Anak, Diyos na Espiritu Santo. Tatlo yon. Kailan nagkaisa yon? Nagkaisa sila kay Jesus? Kung Diyos mo si Jesus, matangga mo ba pinatay ang Diyos mo para tubusin ka sa kasalbahian natin? Bro naman. Isip din naman, bro. Diba? Naisip ko na yun noon po, bro, nung bago ako mag-Muslim din. Kasi bago ko naman iniwan yung Kristyanismo. Inisip ko rin naman yun, bro. Okay. Kaya si Brother Toto, kung kilala mo, Okay. tinatanong ko kung... Ang tanong ko is, magkakasundo ba kayo ng Shia o Sunni? Bali wala kung isa lang ang Diyos ang kinikilala niyo kung impyerno naman kayo. Kung impyerno naman kayo. 'Di ba? Ayon sa Shia, impyerno daw kayo. Ano yung tanong? Ano yung tanong? Ang sabi ko, Ano yung tanong, bro? ang tanong ko, kung same ba kayo ng Shia na yung Sunni daw is makakapunta ng paraiso, same kayo makakapunta ng paraiso. Kasi baliwala yung one God nyo, kung isa sa inyo mapupunta sa impyerno lang din. So same destiny lang din sa impyerno kung ano. Sabi ng Shia, sa impyerno daw kayo. Sabi ng Sunni, sa impyerno daw ang Shia. Sagot. Sino ba magsasabi na mapunta sa impyerno? Yung Sunni o yung Shia ba? Yung Quran na nagsasabi, bro. 98, 7 and 8 ng Quran, guys. Chapter 98, 7 and 8. Kapag naniwala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa ka ng mabuti, meaning nagsala ka, 5 pillars of Islam. Bro, Quran nagsasalita, hindi kami, bro.
Pero bigyan mo ako sa Biblia mo, kahit sa Biblia mo, hindi ka na kung hindi ako mapunta sa relihiyon mo na Kristiyanong Katoliko, maimpyerno ako, bigyan mo ako bro. Biblical. Kasi salita ng Diyos yung Biblia mo eh. Bigyan mo ako. Mayroon ba? Wala kang maibigay bro. Dahil kung mayroon ka maibigay, dapat magkaisa na rin kayong Kristiyano na sambahin nyo yung tatlo na isa. Na mayroon kayong mga ribulto. Diba? Okay, ang tanong, sino ba ang tunay na Muslim para makapunta sa paraiso, bro? Pakinggan mo. yung Magaling yung siya, tanong mo. actually. Pare-pareho lang yung Pakinggan mo, bro. Muslim, bro. Ang Muslim bro, the one who fully submits himself or herself Okay, pwede naman to the will of bro. Allah. Diba? Ang ganda eh. Okay ba bro? Maganda itong channel ni Torrens Dumadami ang viewers 555 na ba ang likes? Pambilis Sorry, sigot. Ba't nawawala? Ang tanong ko, kung same ba kayo? Same ba kayo? Kasi sino ba ang tunay na Muslim na makakapasok sa paraiso? Same lang yung siya, Makinig ka bro. Sunni. Makinig ka brother Torrens. So, same na kayo makakapunta sa Jannah. Same lang pala kayo makakapunta sa Jannah. Binigyan ka na nga ng ayos sa Quran. Pakinggan mo bro. Then, ang tanong ko, Yung tukol doon o Shia na Muslim na makakapunta sa paraiso? Kasi madali lang Pakinggan mo bro, Muslim maganda bro. nag-aagaw. Inshallah. Pakinggan mo yung sagot bro, pakinggan mo bro. Okay. Sa panahon natin ngayon, okay. Sabi ni Sheikh Abdulaziz bin Baz, okay. Sa dami ngayon ng mga sikta, grupo, kaya mga pananampalataya, okay. Pagdating natin sa araw ng paghukom, dahil nasa hadith yun, sino mang matagpuan na hindi nagtambal, okay, meaning hindi siya sumamba sa iba, bukod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sinunod niya ang propeta Muhammad, peace be upon him, magkakaroon siya ng kaligtasan bro sa kabilang buhay. See? So hindi sinasabi yan bro na sunni ka o siya ka. Dahil ang daming uri ng mga grupo-grupo ngayon. Pero ang makakahusga lang bro, ang Diyos. Kaya nga wag kang magtambal, brother. Wag kang magtambal. So welcome sa Islam, brother Torrens. Diba? Napamahal ka lang kasi na si Jesus Diyos mo. Kilala mo si Jesus, pero si Jesus di kanya kilala. Imagine mo. Alam kong sabihin yan bro kasi kung gusto mo talatan ng Biblia. Paano gawing Diyos si Jesus hindi niya alam yung mga bagay-bagay? Diba? Na kung sasabihin mo ang Diyos kaisa si Jesus, okay, kabahagi si Jesus, hindi mabubuo yung isa kung walang tatlo. Diba? Alam ko na yan, alam ko na yung turo na yan diba? Pero ang nagtuturo lang dyan, conclusion ng mga pari at pastor. Wala naman sa kasulatan niyo yan, turo na yan Ang itinuro ni Moses at Jesus, New at Old Testament, one God absolutely bro. Nasa Deuteronomy 4:6 at saka 12:29 na Marcos. Dumating si Pablo, niwindang kayo sa New Testament, di ba? Dumating ang Final Testament, yan yung Quran. Pinag-isa tayong muli. See? Bro, kung may mga ganito kang mga argumento sa amin, bro, balikan namin relihiyon natin na pinagwindangan natin. Pero kung wala kang maibigay ng mga ganitong argumento, bro, welcome ka sa Islam, promise. Welcome ka sa Islam. Kailangan mo ang Islam, bro, pero hindi kanya kailangan sa isang banda. Islam, ito yung way of life, bro. Paano mo kilalanin ang Panginoon, paano ka sumamba, paano ka mag-manage sa 24 oras sa buhay mo. Diba? Magandang mensahe, bro. Wala na. Nahulog ba ka o kayo nahulog? Aray ko. Nahulog si Torrens?
Hindi, nagre-research pa ata yan. Matagal ba yung Google mo, Torrens, para bigyan ka ng message? Matagal ba siya? Matagal ba sumagot yung AI, Torrens? Jesus was not a Muslim. Sabi dito, kung hindi Muslim si Jesus sa Torrens, ano pala siya? Katoliko siya